Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang bakbakan sa pagitan ni Artem Dalikian kontra Sigo Yuri Akoe. Fight schedule Enero 23, taong kasalukuyan. Doon yung ganapin ang bakbakan sa Edion Arena, Osaka, Japan. Mga kaibigan, magsisilbing undercard ito sa nalalapit na laban ni Kinshiro Tiraji. Opo, isa sila sa undercard. Kasalukuyang hawak ni Artem Dalikian ang WBA World Flyweight title. Rank number 1 naman itong si Sigo Yuri Akoe. Pampitong depensa na ito ni Artem Dalikian sa kanyang WBA po mga kaibigan. Kaya naman dito maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan na ito. Kung may kakayahan ba ang challenger na makapangagaw ng titulo dito sa kasalukuyang kampiyon po mga kaibigan. Itong si Sigo Yuri Akoe ay may impresibong kartada po. 18 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, puro knockout ang kanyang sinapit. May edad dito na 28 anyos at ang height nito ay 5 foot and 4 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 61.11%. Huling lumaban po ito, Pebrero 4, 2023. Nakalaban ito ang ating kababayan na si Jason Vison. Na kung saan po mga kaibigan ay panalo ni Sigo Yuri Akoe ang laban kontra sa ating kababayan by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya nitong si Sigo Yuri Akoe. Pinakamatindi na kalaban nito, mga kaibigan, masasabi natin na kapag bibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang katulad ni Junto Nakatani na kung saan po mga kaibigan, nung naglaban sila, future world champion pa lamang si Junto Nakatani. Na kung saan doon nakatikim din ng knockout or technical knockout itong si Sigo Yuri Akoe po sa kanyang laban kay Junto Nakatani. Idagdag din natin itong si Takuya Kugawa na kung saan po mga kaibigan, sa tingin ko, nakapagbibigay din sa kanya ng magandang karanasan. Dahil hindi po basta-bastang boksingero si Takuya Kugawa. Idagdag pa natin si Jason Vison mga kaibigan. Na kung saan nagbibigay ng magandang laban doon kay Sigo Yuri Akoe. Pagdating sa achievement nitong si Sigo Yuri Akoe, 6 times Japan Boxing Commission Japanese Flyweight Champion. Skills, boxer puncher, pressure fighter style, willing sa brulan, tututo na bakbakan, may counter punching ability, may defensive style which is yung kanyang pagbabak pedal. Malimit niyang ginagawa ang pagpipressure, tututo at pagka-counter. May pagka-agresibo ito once na makapabor, footwork na kung saan in and out. Ginagamit din ang ring. Na kung saan po mga kaibigan, ang kakulangan naman ito ay ang depensa. Oo, yun ang nakikita ko sa kanya mga kaibigan. Sa panig naman ni Artem Dalikian, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po na 22 wins with 15 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 36 anyos, height 5 foot and 4.5 inches, reach 64.5 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 68.18%. Huling napalaban ang boksingerong ito, Enero 28, 2023, nakalaban nito si David Jimenez, na kung saan ay panalo ni Artem Dalikian ang laban by unanimous decision. Eksperyensya. 7 times world champion sa flyweight division. Nakalaban nito si Brian Viloria, si Rachi Tayen, idagdag natin si Luis Concepcion. Skills, technical fighter. So, ibig sabihin, pag isang technical fighter, magaling sa opensa, mahigpit sa depensa, taglay ang husay pagdating po sa puntusan. Malimit, defensive style ito. Footwork, kung saan pabugso-bugso ang sugod, pabugso-bugso ang suntok, may mga counter, may pressure fighter style din ito, pero hindi basta-bastang pumapasok sa range ng kanyang makakalaban. Pinapanatili ang kanyang distansya gamit ang jab, 1-2 combination. Lumalaban din sa close range, pero hindi gaano itong lumalaban sa close range. Malimit mga kaibigan, pagka lumaban ito ng close range, siya ang nakapabor. Footwork na kung saan, side-to-side movement, ginagamit ang ring. Pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, tagline timing, power, at accuracy. So dito mga kaibigan sa ating comparison, pagdating sa edad, 36 years old na itong si Artem Dalikian. Parang masasabi kong palipas na ang kanyang prime. Samantala itong si Sigo Yuri Akoe, nasa kanyang prime ngayon, which is 28 years old. Height and disadvantage, magkasing tangkad lang sila. Pagdating sa stance, parehong orthodox. Pagdating sa power, halos pareho lang din. 68% ang knockout ratio ni Artem Dalikian, 61% ang knockout ratio nitong si Sigo Yuri Akoe. Pagdating sa karanasan, sa tingin ko, mas nakakalamang si Artem Dalikian dahil
Ang makalaban ba naman niya si Brian Viloria, si Nacha Itayin, Luis Concepcion, at ganap talaga siyang world champion. Pero ang mapalaban naman kay Junto Nakatane, hindi na rin po yan basta-basta. Idagdag pa natin si Takuya Kugawa. Kaya naman mga kaibigan, masasabi kong hindi gaano namang napag-iwanan pagdating po sa karanasan itong si Shigo Yuri Akoe. Pero pagdating sa skills, mga kaibigan, ano ito? Technical fighter kontra boxer puncher. At opposite ang kanilang galawan. Oo. Sa tingin ko, mas nakakalamang pagdating po sa skill si Artem Dalikian, pero yung pagka-agresibo, pagka-pressure fighter nitong si Shigo Yuri Akoe, ay posibleng magpahirap yan sa kasalukuyang kampiyon, lalo't bata pa itong Japanese fighter, si Shigo Yuri Akoe. Kaya naman mga kaibigan, mauwi sa perles ang aking paghayag ng prediction sa bakbakan na ito. Perles prediction ko dyan, Artem Dalikian by technical knockout. Posibilidad kasi dyan na samantalahin ni Dalikian ang kakulangan sa depensa nitong si Shigo Yuri Akoe. Kung mawi naman sa puntusan, bagamat para sa akin Artem Dalikian pa rin dahil technical fighter nga po ito. Pero yung pagka-agresibo nitong si Shigo Yuri Akoe at Bulyong Panser, mga kaibigan, ay may laban na ang Japanese fighter pagdating po sa puntusan. Opo, may laban na. So dito mga kaibigan, dahil sa doon sa Japan gaganapin ang bakbakan, pagka mawi sa puntusan ito, malaki ang tsansa or may tsansa talaga si Shigo Yuri Akoe na may panalo niya ang laban. Once na, magkaroon lamang ito ng dikit sa scorecard. Opo. So dito sa panig ng kasalukuyang kampiyon, kailangang in-knock-out niya itong challenger para hindi mawi sa puntusan dahil delikado siya doon. Mga kaibigan, lalo na't pressure fighter ito, Bulyong Panser at makamay po talaga ang Japanese fighter. Kaya diyan sa laban na yan, hindi ka gulat-gulat kung sakaling matalo ang kampiyon. Oo, once na mawi sa puntusan ang laban po mga kaibigan. Kaya may laban dito. Itong si Shigo Yuri Akoe pagka mawi sa puntusan po mga kaibigan. Pero kung sa knockout naman, mataas din ang knockout ratio ni Shigo Yuri Akoe dyan. Na kung saan may posibilidad na magkamali din itong si Artem Dalikian. So isang impresibong panalo. Kung sakaling magawa ni Shigo Yuri Akoe na talunin by knockout itong si Dalikian, may posibilidad din yan mga kaibigan. This is boxing. Anything can happen. Hindi porkit medyo dihado dito ang challenger, walang kakayahang may panalo ang laban. Dahil sa tingin ko nga, kung mawi sa puntusan ito, delikado ang kampiyon. Oo. Kaya isang magandang laban po ito mga kaibigan dahil kailangan ni Artem Dalikian i-knockout itong si Shigo Yuri Akoe para piho talaga ang kanyang panalo na hindi siya madadali sa favoritism, hindi siya madali sa hometown decision, lalo't siya ay dayo dito sa laban po mga kaibigan. Oo. Kaya dito sa labanan na ito, magiging fairless ang ating prediction dahil, yun nga, pagka nawi sa puntusan yan, delikado si Artem Dalikian na matalo mga kaibigan. At hindi kagulat-gulat na mangyari yan, mga kaibigan. Oo, hindi kagulat-gulat yan. Oo. Kaya, abangan natin dahil matinding bakbakan ang magaganap sa pagitan ni Artem Dalikian at Shigo Yuri Akoe. Hanggang dito na lamang ito Bandung Sports PH. Maraming salamat po.